Praise God. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Pwede po ba natin siyang palakpakan? Tunay nga na labis ang galak pagkasama natin ang ating Panginoon. Amen po. Pagpasok ko nga lang po ngayong umaga dito sa lugar na ito, talagang feel ko yung mainit na pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Tingnan niyo po yung nasa in-stick dito sa puso ninyo, sa dibdib ninyo. When I read this verse in 1 Corinthians 16:14, sabi dyan, let all that you do be done in love. Amen po mga kapatid. Kaya tunay nga po na ang pag-ibig ng Panginoon ay walang kapantay. Meron nga po, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, na kahit meron tayong pananampalataya, meron tayong pag-asa, meron tayong pag-ibig sa ating Panginoon, pagkat kung ang bawat requirements na ito, na meron tayong pananampalataya at pag-ibig at itong hope sa ating Panginoon, ang pinaka-the best dito ay ang pag-ibig. Kaya binabati ko po ang lahat na Happy Hearts Day. So yun po, bilang Kristiyano, everyday po ay araw ng mga puso sa ating mga buhay. Amen po. Kaya po, napakabuti ang Diyos sa ating mga buhay kasi po, ako'y naniniwala na araw-araw tinuturuan tayo ng Panginoon. Araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Araw-araw pinapalakas tayo ng Panginoon. At araw-araw tayo po'y pinapatatag ng Panginoon. Amen po. Kaya po, meron po akong sentimento last few weeks sa ating Panginoon na talagang nagbibigay sa akin ng kalungkutan. Kaya ito po yung talagang sabi ko sa Panginoon na kunting ano lang naman, kunting problema lang naman. Kaya ang problema nito, ang sentimento na ito is yung yun nga po, we offer for the Lord yung place doon sa Bulacan, yung sa bahay. At 2 years ago, ito na po yung nagiging desisyon. Ito na po yung aming kinukumit sa Panginoon. But this year, ito na po yung talagang day na mag-opening ng gawain doon. And praise God dahil yun nga nangyari. But ang konting problema lang po is yung dapat paghandaan ay medyo mayroong sablay. Budget lang naman po yung problema. Pero sobra akong nalungkot, mga kapatid. So yun po, talagang parang down ako. But praise God dahil ginagamit yung mister ko na talagang ini-encourage niya ako at binibigyan niya ako ng salita ng Panginoon para muli hindi ako malungkot. Sabi niya, huwag ka nang malungkot, sabi niya. So, yung verse na binigay niya, sabi niya, delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. That is in Psalms 37 verse 4. And sabi ko, anong chapter and verse yan? Sabi niya, nasa Psalms yan. Yun, binasa ko mga kapatid. Talagang na himasbasan ako, yung kalungkutan na talagang parang hindi na ako makausap. Parang ganun ang impact sa akin. So yun po, binasa ko itong verse na ito, sabi dito sa Psalms 37 verses 3 to 7, sabi dito, trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed in His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Commit your way in the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass.
And verse 6, He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. And verse 7, rest in the Lord, and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prosper in his way, because of a man who brings wicked scheme to pass. So, nung nabasa ko itong verse na ito, talagang nahimasmasan ako, kapatid, na kahit sa ating yung sabi niya, trust in the Lord, yun lang po yung katapatan ng ating Panginoon, talagang yun ang mangyayari sa buhay natin. Hindi po yung way natin. Kaya sabi niya, commit your ways in the Lord, sabi dito sa verse 5, no? And He will make it na yung purpose niya ang talagang mangyayari sa buhay natin. So itong sabi sa verse 4, delight yourself in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Sabi ng Mr. ko, kung yan ang desire natin sa puso natin para sa Panginoon, ang Panginoon ang kikilos at tayo lang ay susunod. Supurihin ang Panginoon dahil tunay nga yung purpose niya, yung way niya ang talagang nangyayari that day. So sabi sa 7, rest in the Lord. So meron lang tayong kapahingahan, tunay na kapahingahan sa Panginoon at wala na tayong iisipin pa. Amen? So purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, sa napakabuti mong pag-ibig sa amin, sa iyong ginawa, sa iyong plano sa buhay namin, Panginoon, O Diyos, na patuloy mo kaming tinutuwid, tinuturuan, patuloy mo kaming pinapatatag, Panginoon, patuloy ka, Panginoon, O Diyos, na kumilos sa aming mga buhay, O God. Although, O Lord God, meron kaming mga palpak, meron kaming mga pagkakamali, O Diyos, but, O Lord, nariyan ka upang kami, Panginoon, ay turuan, upang kami, Panginoon, O Diyos, ay ituwid, upang kami, O Diyos, ay tulungan, Panginoon, para mas lalo, Panginoon, magalak sa iyong presensya, Panginoon, mas lalo ikaw ang panghawakan sa aming mga buhay, O God. Kaya Lord, maraming salamat dahil hindi ka nga nagkulang, Panginoon, tunay kang dakila at tapat sa aming mga buhay, O God. Purihin ka, Panginoon, sa kabila, O Diyos, ng maraming pagsubok, problema, Panginoon, Lord, ikaw pa rin, Panginoon, O Diyos, ang patuloy, O God, na nagpupuno nito, nagbigay ng solusyon. Ikaw pa rin, O Diyos, ang patuloy na nagbigay ng katagumpayan, O Diyos, sa mga pagsubok at problema na kami patuloy na matatag, Panginoon, O God, na tatayo at sumunod sa iyo, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ipuin mo ang aming mga puso na patuloy may mapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na magiging humble and teachable spirit, Panginoon, O Diyos, na ikaw lamang, Panginoon, O Diyos, ang patuloy na maitaas sa aming mga buhay at ikaw ang patuloy na maluwalhati